Kaltas dito, kaltas doon. Sa pagpapatuloy ng debate sa Senado tungkol sa 2024 budget, lumabas na tinapyasan din ang confidential fund ng Office of the Justice Secretary. Mula sa inilaang 250 million pesos sa ilalim ng National Expenditure Program, ibinaba ito ng Senate Committee on Finance sa 168 million pesos. Ngayong taon, higit 500 milyong piso ang confidential fund nito. Nakita natin yung big drop po, pagbaba. Pero pinuna pa rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung bakit kailangan pang maglaan ng confidential fund para sa Witness Protection Program. Gayong may line item naman para rito sa panukalang budget na mas madali raw sanang i-audit. Ang point ko, nagagamit din naman pala eh. Yung MOE ng WPP for the expenses earlier mentioned by our sponsor, yung mga financial assistance, livelihood, burial benefits, nagagamit din naman pala. They might be exposing the details of the contracts, etc., Your Honor. So maybe even yeah, addresses, vehicles, etc. They prefer to conduct this to preserve the confidentiality, Your Honor. Samantala, may 10 milyong pisong confidential fund pa rin para sa Office of the Solicitor General. Kahit inayawan na nito ang pondo, ani Angara pwede pang tanggalin yan sa period of amendments. Wala namang nakikitang problema si Pimentel sa confidential funds para sa National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration. Lusot na sa debate sa Senado ang 35 billion pesos na panukalang budget para sa Justice Department at mga ahensya sa ilalim nito. Pati na ang 5 bilyong pisong pondo ng Office of the Ombudsman. Walang tanong-tanong na inaprubahan yan ng mga senador. Kung ang ibang ahensya, milyon-milyong piso ang hinihinging confidential fund, ang Office of the Ombudsman, 1 million pesos lang. Sa tanong kung kasya ba yan, sabi ni Ombudsman Samuel Martires, kung maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Daan mo sa ngiti, baka naman matulungan ka ng iba. Idaan mo sa pagmamarites. In fact, I'll be honest with you. Kung minsan nakakapulot ako ng mga informasyon dahil sa inyo eh. And with that, all I have to do is to validate the information that I got from members of the press. Well, as usual, we use that for the investigation of cases, surveillance purposes. Marami kaming pinagagamitan ng the security of some of our officers. Ani Martires, titingnan ng kanyang opisina ang pag-i-issue ng Philippine birth certificates, passport at iba't ibang mga ID sa mga foreign national. Posible raw itong magsagawa ng investigasyon. Amor Santos, CNN Philippines.